Good afternoon mga buddy, welcome back to another vlog. So, yung vlog natin ngayon ay kakaiba. May ipapakita ako sa inyo mamaya dahil importante ito na malaman ninyo kung hindi pa ninyo napapasok itong site na ito. Mas maganda na kayo mismo or personal nyo mismo na puntahan. Ano ba itong site na ito na sinasabi ko? So, bago natin simulan yung aking ipapakita sa inyo na site, bago natin simulan kung saan tayo pupunta na site, dahil bilang isang taga Batangas ay concern ako sa ating mga kababayan, lalong-lalo na rin dito sa parteng Mabini. Alam naman natin na ang Mabini at ang Batangas City, Bawan, ay nasa gilid lang ng Batangas Bay at yung ibang portion naman ay nasa Balayan Bay. Ngayon nakita ko itong site na ito, kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga buddy upang sa ganun naman ay kahit papaano ay aware tayo sa mga posibleng mangyaring sakuna or posibleng tumama sa ating kalamidad dito nga sa Batangas, Mabini at sa Bawan area. So wag na natin patagalin pa mga buddy, pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pakipindot mo yung subscribe button, pati na rin ang bell notification upang sa ganun updated ka sa mga videos na ating gagawin. So simulan na natin. Dadalhin ko kayo ngayon sa site na ito in 3, 2, 1. So mga buddy, nandito tayo ngayon sa harap ng ating laptop. At kung nakikita ninyo ay nasa Google tayo. So puntahan natin itong sinasabi ko na site ng Philippine Fault Zone Maps ng PHIVOLCS. So nandito tayo sa mismong website ng PHIVOLCS mga buddy. Yan. Ngayon dito sa baba, nakita natin itong isang portion, itong Hazard Hunter PH. So pasukin natin yan. Okay, nandito na tayo ngayon sa Hazard Hunter PH. Proceed. So nakikita natin ngayon ang Pilipinas or ang mapa ng Pilipinas. At dito ay naka-indicate yung mga active volcano. Pero hindi yan yung topic natin, kundi itong seismic earthquake. Ngayon dito sa seismic earthquake, meron siyang mga naka-indicate sa ilalim na active faults, fissures, earthquake-induced landslide, liquefaction, and tsunami. Sa mga nandito, under ng seismic earthquake, puntahan natin itong tsunami at bilang isang taga Batangas, pumunta tayo dito sa mismong Batangas area. So, ang nakikita ninyo, itong Batangas Bay. Ito ang Batangas City, Bawan, Mabini. At dito naman sa part na to ay Lemery na to, San Luis. Ngayon, kaya ko mas bibigyan ng pansin ang tsunami at liquefaction dahil nga ang bayan ng Mabini, Bawan, Batangas, paikot ay nasa gilid lang ng Batangas Bay. So alam naman natin na dito sa part na to, kung ito yung isang isla, ang Maricaban Island, nandito yung Tingloy. Kung nakikita nyo itong linya na to, at saka itong isang to, yan ay ang active fault line. At alam naman natin na dito sa parteng Mabini ay palagi nating nararamdaman ang mga lindol. Bagamat medyo mahihina ang lindol na ito, ay maaari pa rin makapagdulot ng peligro sa ating mga kababayan, lalo na dito sa baybay dagat o dito sa gilid lang. So ngayon, tignan natin kapag pinindot natin ang tsunami, kung anong mangyayari sa mapa ng Batangas, partikular na nga itong Batangas City, Mabini, Bawan. So makikita natin dyan mga buddy yung pagdagdag ng kulay na ganito. Ano ba ito? So ipapaliwanag natin. Punta tayo dito sa tsunami.
So kung mapapansin ninyo, itong mga kulay na ito ay may ibig sabihin. Ito ay tumatalakay kung gaano kalalim ang pwedeng tumama na tsunami. Siyempre dito sa parte ito na ng Batangas City, kung mapapansin ninyo ay meron siyang purple, may yellow, may pink, may puti. Ngayon kung puti ang makikita ninyo, yun ay ang ibig sabihin ay less than 1 meter ang tubig na pwedeng makaapekto sa lugar na to. Kung yellow naman, 1 meter to 1.99 meters. So yan. Yan yung maaaring simulation kung gaano kalayo yung pwedeng maabot ng tsunami in case na magkaroon dito sa Batangas City. So unahin muna natin itong Batangas City. Itong purple ay nasa 3 to 3.99 meters. So ito yung maaring lumubog. Barangay Wawa, Kuta, itong iba pang lugar na halos malapit na sa gilid ng Batangas Bay. Yun ang maaring maapektuhan kung magkaroon man ng tsunami dito sa Batangas area. So mapapansin niyo dito wala yung iba or mananinipis. So talagang malaki lang na portion ay dito sa Batangas area. Sakop na nga yung mismong pier. Tapos punta tayo dito sa Santa Rita, sa Bawan. So medyo hindi kagaya dito sa Batangas City na malayo yung abot ng tubig. So dito habang pumupunta dito sa parte ng Bawan, numinipis siya ng numinipis. Yan. Ngayon, puntahan naman natin ang Mabini area. So ang Mabini area ay dito magsisimula sa San Juan. So itong part na to ay Santa Maria. So napapansin natin na ang pinakamalayong abot ng tubig ay nandito sa may halos makalampas na ng highway. Ito. Yan. Nandito ngayon ang unang barangay ng Mabini, ang San Juan. So nakikita natin ilang kulay yan. Puti, yellow, orange, pink, at yung purple. So sa purple na ang corresponding depth niya, yung inundation depth niya ay nasa 4 to 4.99 meters. So itong area na to, makikita natin may mga nahagip pa rin na mga bahay. May mga lulubog na bahay dito sa part na to. Then dito naman sa pink, yun nga yung 3 to 3.99 meters. Then yung yellow na halos kumain sa mismong main road ng Mabini or yung unang barangay ng Mabini. Ang orange ay nasa 2 meters to 2.99 meters. So malalim pa rin yan mga buddy. Then itong yellow ay nasa 1 to 1.99 meters. Ngayon, yung pinakalas na kulay, itong medyo puti or off-white, na less than 1 meter na ang tubig. So kung makikita natin, itong part na ito ay ang school ng San Juan, Santo Niño. Ito. So dahil nga itong part na to ay medyo pataas na, so ito na yung safe sa tsunami. Yung paglampas mo ng bahay na to. So in case man na magkaroon ng tsunami, ang pinaka the best na puntahan ay itong area na to sa Hulo kung tawagin. Yan, safe na dito kasi hindi na makakaabot dyan ng tubig.
or dito kahit na dito sa mismong school ng San Juan. Ngayon, mapunta tayo dito sa ibang part. So, tingnan natin uli ng malayo. Ito yung part ng San Juan. Dito naman tayo sa Talaga. Refresh natin para yan. So, galing tayo ng San Juan. Dito tayo sa may parteng Maynaga. Yan. So, nakikita natin dito, ganoon din, hindi kagaya nung sa ibang lugar ng Batangas na talagang makapal yung pagtabo ng kulay na to. Pero may mga mahagip pa rin, kagaya nitong malapit dito sa quarry or tapat ng quarry. So, halos mas malaki yung porsyon ng kulay puti na ang ibig sabihin nga ay less than 1 meter ang taas ng tubig na pwedeng tumabon dito. So then ito, Petron Batangas, yung Prab Food House, so nasakop niya. Kasi itong portion na to medyo mataas na. Ito. So hanggang dito lang siya. Then, PNOC, sa gilid lang talaga siya. Ito, meron dito mga bahayan. Dahil nga medyo elevated na yung lugar na to. So ngayon, mapunta tayo dito sa parteng Talaga. So dito sa parteng Talaga, medyo malaki rin yung portion na kung saan ay pwedeng lumubog. So yan yung Talaga area. So halos ilang kulay din? 5 kulay din. At ito nga pinaka huling kulay, yun yung less than 1 meter na tubig ang pwedeng tumabon. So ngayon, dito tayo sa part ng Malimatok, Gasang. So refresh natin. Yan. So dito, marami pa rin ang pwedeng maapektuhan. Although medyo manipis lang yung kulay na tumatabon dito sa gilid, may mga bahay pa rin na lulubog in case na magkaroon ng isang malaking tsunami. So yan yung part ng Malimatok, Gasang area. Then dito sa mainit, refresh. Dahil nga mataas yung part na to, nakikita natin na manipis din yung kulay. So elevated yung portion nito, itong kalsada na to. Yan. After ng mainit, ikot tayo. So nandito yung Sea Spring Resort. Nandito yung sinasabi na hot spring. So yan. So ang part na ito ng Sea Spring, itong medyo manipis na landmass na to, makikita natin ngayon yung kulay pula na inundation depth na almost 5 to 6 meters. Yan, dito sa part na to. Pero swerte naman na itong area na to ay walang bahayan. So nandito yung bahayan. Tingnan natin ngayon kung masasakop yung mga bahayan na yan. Ito ay Buceo Anilao Beach and Dive Resort. So isang resort ito. Tingnan natin. Yan. So sa Buceo Anilao Beach and Dive Resort, so mga resort to, yan, meron pa rin mga maapektuhan talaga ng tsunami just in case na magkaroon. So Planet Dive Resort, dito medyo mga popular rin. Kung ating i-refresh uli, ayan,
pero hindi ganun ka taas or kalayo yung magiging apekto. Kasi itong area na to, nalakad na rin natin ito, ay nasa mataas na bahagi. Kaya natin ginagawa itong mga body para at least ay kung kayo ay mga taga dito sa Batangas City, Mabini, at hindi nyo pa nasusubukan na tuklasin or bisitahin itong site ng Fevox ng Hazard Hunter PH, ay puntahan niyo upang sa ganun, kung ang area nyo ay nasa tabing dagat lang, at least alam niyo kung hanggang saan ang pwedeng marating ng tubig. So sa part na ito, anong lugar to? Medyo malawak or makapal dito. So ito yung red, 5 to 6 meters ang pwedeng ilubog ng mga bahay. Ito ay nasa parteng, I think, Bagalangit or San Teodoro. So dito sa part na to, dito, ganun din. Halos paikot siya sa buong Mabini. Pero depende nga sa elevation ng lugar. Kaya kung makikita natin, may makapal ang pagtabo ng kulay. Ibig sabihin dito, medyo mababa at ang tubig ay makakaabot hanggang dito. Pero sa part na to, paakyat, medyo manipis na siya. Yan. Dito sa may part ng Bagalangit, tingnan natin. Yan. So ito yung part na medyo makapal uli. Sa may Vista Playa Resort, Diverse Joe, Batalang Bato Beach Resort. So medyo makapal dito sa part na to. Anilaw Villa Magdalena, lubog din to. Paikot. So nandito na tayo sa part ng Eagle Point. Tingnan natin. So medyo pagpasensyahan nyo na kasi minsan ay hindi agad lumalabas. So dito, wala. Ayan. So sa Eagle Point, medyo manipis. Dahil ito ay mataas na parte. Dive 7000 Resort, Bagalangit, Hideaway Beach Resort, Ayanar Beach Resort. Ayan. So dito sa part na to, yung papunta naman ng Gulugod Baboy. Ayan. Medyo hindi ganun ka kapal. So ito yung Camp Netanya. Dito medyo mataas na kasi ito eh. Kaya medyo natabunan din yung ibang part ng Camp Netanya, or ito yung tinatawag na parang Santorini. So akyat tayo sa Chevreri Resort and Spa, Aqua Tropical Sports, Pacifico Resort or Pacifico Azul Resort. So halos hindi na siya dumaan dito sa or lumampas dito sa mismong National Road ng Mabini. Dahil nga mataas tong part na to. So tingnan natin pa dito sa kabila. So ito yung mga beach resort. Yan. Yan, dito sa part na to, ito yung I think ito yung Sulo. So sa Sulo, medyo mababa dito kaya umabot ng hanggang dito sa bahayan yung tubig. Yan. Ito yung fresh. So dito yung Matutunggil Point, yung pinuntahan natin. Ito yung Anilaw Awari Bay. So itong resort na to medyo naabot din pero hindi
ganun ka kakapal yung kulay. So kasi ito yung beach front nila. Ito naman ay elevated to kaya medyo safe. Umabot lang hanggang doon sa may swimming pool. Then nandito na tayo sa Vistamar. So ito Vistamar, ito yung sikat na resort sa Mabini. So sa part na to medyo kumapal. Nita Kasapa Beach Resort, Saltitude Dive and Beach Resort. So medyo nakaabot sa kalsada. Kasi itong part na to ay halos mababa na. Red Eagle Anilaw Photo Academy. Ito yung Monte Carlo, yung dinaan natin. So lubog din siya. At umabot sa kalsada sa part na to. So itong nasa part na to medyo delikado kasi kulay red talaga siya. At pag red ay nasa greater than 6 meters. So ito ang dapat malaman lalong-lalo na ng mga taga Majuben, Anilaw Port, paakyat dito sa may Aguila Beach. Kung makikita ninyo, makapal yung kulay red. So yung kulay red, ulitin ko, ay nasa 5 to 6 meters. Itong medyo dark red, greater than 6 meters. So talagang malaki magiging pinsala. Huwag naman sana na mangyayari na magkaroon ng tsunami. Para sa mga taga Majuben, ito'y talagang halos lahat ng bahayan dito sa Barangay Majuben ay maaaring lumubog ng greater than 6 meters. So yan po, makikita po natin dito Majuben Beach. Ito yung ilog. So dito hanggang dito sa part na to, sa may Aguila Beach, itong Bisa natin, yan. So yan po yung magiging epekto ng tsunami kung magkakaroon man. Hanggang dito sa point na to, ito yung ating nilakad papunta dito sa Sampaguita. So yung part ng Sampaguita Bawan ay medyo delikado din dahil lulubog din tong part na to. Medyo malayo-layo yung abot ng tubig. So nandito yung chapel. Yung buong beach resort na pinuntahan natin kamakailan ay posibleng lumubog. Then dito sa pataas, nandito yung beach house ni Enrique Hill sa part na to. So maapektuhan din. So yan mga buddy ang kabuuan ng epekto or maaaring maging epekto ng tsunami kung meron man or kung magkakaroon man dito sa Batangas area. Yan ang nakita natin. So hindi na natin tinalakay yung liquefaction pero meron din siya sa ilang area. So yan yung mga kulay puti. Yan yung posibleng gumuho or magkaroon ng pagguho sa ilalim dahil nga sa paglambot ng lupa. So Batangas area, meron din Mabini. Hanggang dyan na lang mga buddy ang ating presentation at sana ay makatulong ito upang maging aware tayo sa mga posibleng mangyari. Pwede nyo bisitahin itong Hazard Hunter PH upang kayo mismo ang mag-confirm na itong ating sinasabi ay may katotohanan. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Ito ang inyong Supremo Vlogs. See you next time mga buddy.